Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon ang topic natin ay ang postpartum at ang baby must have. Bali, ngayon, ang aking 15 days after giving birth, ngayon kukwento ko sa inyo ang mga nangyari sa akin bago akong manganak. Kaya, please keep on watching. Bali, ganito yun guys. June 8, ang aking 37 weeks. Nagpa-check up kaming kasama ko yung asawa ko. Kasi yun na yung time na i-IE nila ko para malaman kung bukas na yung cervix ko o sarado pa. Bali, nung June 8, 2 to 3 cm na ako. Open na yung cervix ko pero mataas pa masyado si baby. Bali, in-advisean ako na maglakad-lakad pa. Tapos, bali, wag ko muna ipagsabi. Kasi dito sa amin may mga pamahiin na ganun. So, hindi namin maitago kasi nagtatanong na yung mga tao sa amin kung kailan lalabas si baby. Pero nakakaramdam na ako ng paghihilab ng tiyan nun. Nagko-contract na si baby nun. Tuwing maglalakad ako, medyo masakit na siya. Pero, laging pag may nagtatanong, yun, bigla na lang humihinto yung hilab, parang ayaw pa lumabas ni baby, ganyan. Tapos, kinakausap ko si baby, sabi ko, kung kailan ka handa lumabas, sige, okay lang, hintayin ka na lang namin, ganyan. E di, eto na, kasi June 13, ay birthday ng aking mother-in-law. Gusto niya maging ka-birthday na si baby. So, nagpa-check up ulit kami ng June 13. Nagpa-IE ulit ako. Yung cervix ko nun ay 5 to 6 cm na, dilated na ako. Pero pinauwi pa kami kasi 7 cm pa yung ina-admit nila. So, hindi naging ka-birthday ni mami. Nung gabi na yun, hindi na ako masyado nakatulog kasi sunod-sunod na. Tapos, nung umaga ng madaling araw, sabi ko sa asawa ko na, itong maghapon na to, June 14, baka manganak na ako kasi sobrang sakit na. Di ganito na nangyari. June 14 ng 9 a.m. or 10 a.m. bumalik ulit kami sa clinic kasi ka-chat ko yung midwife na magpapaanak sa akin. Di sabi ko, masakit na, sabi, kung kaya ko pa daw, sabi ko na, nakakaya ko pa naman, pero talaga iba yung sakit niya. As in guys, iba talaga yung sakit ng tiyan ko. Tatlo na yung anak ko, pero puro babae. Ito, iba talaga yung sakit na naramdaman ko. Iba yung sakit na hindi mo alam kung anong masakit sa'yo kasi nakukuha ko ng sumigaw, tatayo lang ako, iihi lang ako. Parang may sasabog na parang may babaksak. Edi, pumunta na ako ulit kami sa lying in. Pagdating doon, hindi niya muna ako inai. Sabi niya, sige, i-admit na kita kasi nakita naman niya na nahihirapan na talaga ako. Pagkahiga ko, sabi niya sa akin, pumunta kami doon before 1 p.m. Tapos, di nakahiga na ako. Sabi niya, sige, mga 1:30 kita i-IE ulit. Sabi niya, gusto ko normal kang manganak kasi sobrang bait talaga nung midwife na nagpaanak sa akin kasi talaga inalagaan niya ako simula pa lang ng pagbubuntis ko. Talaga siya yung nire-request ko na magpaanak talaga sa akin. And then, nung sabi niya, hindi kita kakabitan ng swero. Yung swero pala yung makakatulong pang pahila. Pero sabi niya sa akin, gusto ko manganakan ng normal. Gusto ko normal lahat, yung walang halong pampahilab, ganyan. Di sobrang sakit na. Talagang sabi ko sa asawa ko, sobrang sakit. Hindi ko na talaga kaya. Di tinawag niya yung midwife. Tapos nung tinawag na, yun, inay-ina niya ako. Pagka-ai niya sa akin, 8 to 9 cm, sabi niya, o sige, sabi niya, dadalhin na kita sa delivery room, sabi niya. Yung dadalhin na nila ako, binuhat na nila ako. Kasi, hindi ko na talaga kaya, parang sabi ko, parang babaksak si baby, parang ganun. Pero mataas pa din.
Saglit na saglit lang naman nakalabas si baby, pero yung hirap at sakit talaga na naranasan ko. Alam mo yung masasabi mo na thank you Lord kasi last na to. Kasi talagang biniyayaan mo ako ng baby boy. Tapos kahit na sobrang sakit, sulit naman kasi nung nakita ko si babies ko, wala akong nabanggit kung hindi thank you Lord talaga. Kasi nung nasa delivery room na, talagang humihinto yung hilab niya, nahihirapan na ako. Tapos nabitin pa siya kasi talagang nawawala yung hilab niya, nahihirapan akong umire dahil hindi siya sumasakit. Talagang pinilit na lang talaga na mailabas talaga siya. Talagang nilakasan ko na lang yung loob ko. Nagdasal ako na, Lord, isang iri na lang po, palabasin niyo na po si baby kasi gusto ko safe kaming dalawa. Ngayon, buti na lang talaga mabait si Lord kasi hindi niya ako hinayaan na mapahama kami ni baby. And then, 2:26 p.m. pumasok ako ng delivery room na magtutu yata, pero magto 2 p.m. Tapos, 2:26 p.m. lumabas na si baby. Yan. Sobrang saya ko talaga. Ang tangi ko lang nasabi talaga is thank you Lord. Wala talaga tayo ibang kakapitan. Lalo na sa mga mami dyan na buntis, tas yung malapit na mga anak. Ang payo ko lang sa inyo, magdasal lang kayo. Lakasan nyo lang yung loob nyo. Huwag kayong matakot. I-relax nyo lang yung katawan nyo. Kasi ako kahit sobrang sakit, relax lang. Kasi pagka nataranta ako, pagka inano ko yung inisip ko yung sarili ko na nasasaktan ako, maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng maging komplikasyon, pwedeng tumaas yung blood pressure mo, pwedeng ma-stress ka, pwedeng ma-stress si baby sa loob, maraming pwedeng mangyari na mauuwi ka sa CS na pwede ka nilang tanggihan kasi lying in lang yun eh. Pwede ka nilang i-refer sa ospital na yun ang ayoko mangyari. Kaya nandito pa lang ako sa bahay, lagi ko sinasabi relax lang kahit na masakit. Hingang malalim, inhale, exhale, yun lang ang dapat nyong gawin. Alam ko na mahirap yung sinasabi ko, pero itry nyo sa sarili nyo na maging kalmado lang kayo. Tapos sundin nyo yung step by step na sinasabi sa inyo. Pag sinabing ire, pag sinabing relax, pahinga. Tapos pag nakakaramdam na kayo ng paghilab ng tiyan nyo, dasal lang kayo. Ako, nanganak talaga ako, may rosary talaga ako nasuot-suot sa kamay ko. Tsaka katabi ko yung panyo na nasa reno ko. Kasi talagang sigad lang talaga yung gagabay sa atin pag nasa ganun tayong sitwasyon, diba? Sabi nga nila, pag ang babae nanganganak, ang isang paa nila nasa hukay. Kaya, yung iba talaga, pag napangunahan sila ng kaba, oo, nandun na yung kaba. Nandun na yung, kasi kakabahan ka dahil sobrang sakit, diba? Pero, i-ano mo sa isip mo na, kailangan maging kalmado ako, kailangan maging relax lang kami ni baby, kausapin ko si baby, kasi nakikinig si baby, nakikinig siya, talagang kailangan mo lang makipag-communicate sa anak mo, kasi ikaw lang yung maririnig niya. Pakiusapan mo siya na huwag kang pahirapan. Ako, since nalaman kong buntis ako, lagi ko siyang kinakausap na sana wag kami mahirapan, lumabas siyang healthy. And thank God talaga na sobrang healthy ni baby. At ako naman ay maayos din ang lagay. Kaya sa ating mga mamsi na buntis dyan, nagbabalak na mabuntis, lakasan nyo lang yung loob nyo. Kasi sa atin din naman nanggagaling yung ikapapahamak natin. Hindi ko to sinasabi dahil nagyayabang ako, nakaraos na ako, hindi. Kasi ako din, may takot din ako. Kasi nga, dahil iba-iba naman yung ating pagbubuntis, diba? Lalo na yung kay baby. Kay baby kasi, simula pa lang ng pagbubuntis ko, sobrang kakaiba. Naging sakitin ako,
naging lagi akong nadodoktor, na emergency pang ako dyan, kasi sa kanya lang talaga ako nahihirapan. Tapos, sa kanya lang bumaba yung timbang ko dahil mula 2 months hanggang 7 months, consistent lang yung timbang ko, parang hindi siya lumalaki. Kaya nung 7 months, pinakain na nila ako ng pinakain na madami. Kasi nung naglilihi ako, hindi ako makakain ng kanin. Hindi ako makakain ng mga heavy meal. Basta ko ano lang maisubo ko, yun lang. Kaya sobrang natatakot sila kasi sobrang liit daw ni baby. Kaya naman nung nag 7 months na si baby, bigla naman na bumawi. Yun, lumaki naman ako ng todo talaga. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking postpartum belly. Yan, natayo ako. Oh. Yan. Nung ako ay manganganak, ang aking timbang ay 87 kilogram. Tapos, nung kinabukasan na lumabas kami, nagtimbang talaga ako kahit hirap na hirap ako maglakad. Ang aking timbang ay 82. Tapos, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, Diyos ko, 5 kilo lang ba lang at laman ng tiyan ko kasama ng tubig, dugo, si baby, ganyan. Tapos, within 2 weeks, kasi bumalik kami doon, dahil bumalik kami nung Thursday, dahil hearing test ni baby, or Friday ba? Ay, hindi, Thursday, hearing test ni baby. Nagtimbang ako. Ang aking timbang ay 77 kilogram. Dahil ako ay nagpapa-breastfeed. Speaking of breastfeeding mommies, yan ang paghahandaan nyo talaga ang pagkapanganak nyo. Dahil akala nyo tapos na pag nanganak kayo, hindi pa. Kasi, dahil masakit pa yung buong katawan mo, di ba? Kakairi. Namaga ang aking boobs. Namaga ang aking bobelya. Sobrang maga. Sabi niya ng asawa ko, papaya daw. Sabi ko nga, niloko ko nga siya. Pinangarap ko naman tong boobs na to, pero hindi ganito kasakit. Hindi naman ganito kamagang maga talaga. Sabi ko ganun, binibiro ko pa siya nun. Kasi talagang sobrang maga talaga. Biniyayaan ako ni Lord ng maraming gatas, kaya lang hindi talaga masak ni baby. As in, nagdudugo na yun. TMI ha, nagdudugo na talaga yung nipples ko. Yung nipple ko pala, dito sa left side. Kasi dito siya madalas magdede. As in, dugo na yung nasisipsip niya. Alam mo ba, naaawa ako. Chinachat ko pa din yung aking midwife. Okay lang ba na madede niya yung dugo? Ganyan. Okay lang naman daw kasi siya naman yung may gawa nun. Kaya siya din na makakapag-heal. So, tiis talagang lahat na lang yata masakit sa akin. Pero pagka naglat siya sa akin, ay Diyos ko, mapapasigaw ka. Pero tinitiis ko yun kasi alam kong kailangan niya talaga ng milk ko. One time, hindi na talaga kaya. Nagpahanap ako ng manghihilot sa asawa ko dahil probinsya kami. Akala ko wala na dito kasi nung sa last na baby ko kay Isha, hindi ako nahilot. Kaya lumobo ko ng lumobo. Ngayon, sinuwerte kami na nakahanap ako ng manghihilot. So, hinilot niya. Ganyan. Iyak ako kasi sakit talaga nung pagkapindot-pindot niya. So, nagtanong ako sa kanya kung naghihilot siya sa bagong panganak. At isipin nyo, nahilot ako. Ang sarap sa pakiramdam. Yung mga traditional hilot, panoorin nyo yung sa vlog ni Sheikh Diary. Yun. Kung ano yung ginawa sa kanya, ginawa din sa akin yun. Pinaliguan din ako na may mga dahon-dahon. Tas isinara din ako yung sinisipa ka sa may puwerta mo. Tapos, grabe, ang sarap pag nahihilot ka talaga after mong manganak. Lalo na yung may alam talaga sa paghihilot sa bagong panganak. Kaya sobrang thankful ako na nakakita kami ng manghihilot kahit na medyo pricey siya talaga.
Kasi dati mura lang yun, ngayon mahal na. Umabot yun ng 2K. 4 days nga akong inalagaan, kasama na yung paligo. Yun. Kasi sabi ko, kailangan ko talaga yun. Kaya medyo ngayon, masigla yung katawan ko. Kasi talagang inalagaan ako nung hilot hanggang sa mapaliguan niya ako. Hindi siya pumayag na hindi siya ang magpapaligo sa akin. Kasi nahiya ako. Sabi ko, ako na lang. Sabi niya, hindi pwede. Kasi kasama yan sa kasama yan. Yung paliligo. Tapos nung time na yun, nakita ko yung in-upload ni Miss Shek Diary. Yun. Sabi ko, isipin mo sila mayaman na. Tapos, di ba parang Chinese ganyan sila. Naniniwala sila sa traditional hilot. Kaya, kung sa inyo, kayo na mga mamshis na mga nganak, make sure na makapagpahilot kayo kasi sobrang kailangan natin yan. Kailangan ng katawan natin yan. Kaya, ngayon pa lang maghanap na kayo ng manghihilot. Kasi talagang sobrang ng katawan natin, 'di ba? Hirap sa panganganak. Pero once na nahilot ka talaga ng traditional hilot sa mga probinsya, sobrang sarap talaga. Wala kang hihilingin kundi hilutin ka ng hilutin. Adi ayun na. Tapos na namang hihilot. Ayan. Yun nga, nagkaroon na ng hearing test si Bibi. Ipapasok ko na lang kasi binidyohan namin, ipapasok ko na lang dito yung clip ng video kung paano gawin yung hearing test sa baby. At yung resulta nung ilalagay ko dito yung resulta nung kay baby. Pasado naman siya, pero gusto ko lang makita nyo kung paano ginagawa yung hearing test sa mga baby. Yan. I-update ko din kayo sa aking postpartum. Sa ngayon, masaya ako kasi nabawasan ako ng timbang. At nagkasya agad ang aking pantalon nung nagpa-test kami. Dahil alam ko pumayat talaga ako. Tsaka, iba talaga pag nahihilot. Hindi lumulubo yung tiyan mo kasi nung kay Isha nun, nanganak na ako pero parang hindi ako nanganak kasi ang laki ng tiyan ko. Ngayon, maliit yung tiyan ko. Kaya I'm so happy. So happy talaga. Malaking achievement na sa atin yun, no? Kasi, tsaka nga pala, ito, nung nanganak ako, naka-makeup ako. Ilalagay ko dito. Kahit mukhang haggard na yung itsura ko, buhay pa rin yung kilay ko at may blush on pa din ako. Salamat sa Colorette na blush on. Kasi kahit hirap na ako, nandun pa rin siya, putok pa rin siya sa pisngi ko. At least, pagka picture sa akin, mukha pa rin akong, kahit pa paano, mukha naman akong tao. Sisingit ko na lang yung pictures dito para makita nyo. And then, gusto kong i-ano sa inyo na mag-a-update ako lagi sa inyo kung pumapayat ako, sumisexy ako. Papakita ko rin sa inyo si baby. Kaya lang si baby kasi nasa baba.
dahil nga nagpi-film ako. Pero sa mga susunod na video, makakasama natin si baby. At makakasama nyo na rin ang aking pamilya. Tatry ko mag-vlog pagka mayroong pagkakataon. Pero ngayon, wag muna kasi nakapokus muna kami kay baby. And then, punta na tayo sa mga baby must-have. Ito, i-share ko lang sa inyo para hindi na masyadong humaba tong video na to. Ang kailangan ni baby ay itong swaddle. Yan. Ito. Kasi, lalo na ngayon, at yung mga manganganak ngayon na dahil tag-ulan, swaddle ang kailangan ni baby dahil sobra silang ginawin. Yan. Swaddle ha. Lagay nyo na sa listahan nyo ang swaddle. Ang breast pump. Ito, sa Lazada ko lang to nabili. Ito ay nasa 100 plus lang. Malaking tulong to, day. Kasi kung ayaw mong masaktan yung dede mo, mag-pump ka na lang. Tapos, uminom ka din ng malunggay. Umiinom din ako ng malunggay capsule. At ito ang pinakamahalaga ngayon sa atin. Sa bagong panganak at sa pinanganak. Kay baby, sa pusod niya. Ito. Screenshot nyo na lang yan. Yung may guava ha. Kasi meron yung isa tea tree oil. Ito, guava. Ang bilis makagaling ng pusod ni baby. Tapos, ito yung nilalagay ko sa napkin ko. Para makahil siya ng aking matres. Tsaka ng aking tahi. Sobrang recommended ko talaga tong alcohol na to. Sa mga bagong panganak. At tsaka sa baby. Na pang-anon sa pusod. Yan. At ito. Ito ay nabili ko to sa Japan Home. Oo, Japan Home Center. Yan. Ito. Kasi, ito, hindi ka na mahirapan. Yan. Ito yung cotton balls. Meron ng cotton pads para sa face ni baby. Pag nililinisan ko siya. Cotton pads at baby wipes. Ayan. All in one. Isang bit-bitan mo lang, day. Hindi ka na mahihirapan. Kunyari, magpupupo si baby. Ito lang ang bit-bit mo, tsaka yung water. Yan. Ito, napakahalaga sa akin ito kasi hindi ko na kailangan hanapin kung saan-saan. Ito, lagi kong katabi to dahil laging kailangan palitan ng diaper si baby, tsaka linisan. Pag nga pala lilinisan mo si baby sa face, yung cotton balls, diba water, warm water, pataka mo ng Lactacid. Lactacid lang na baby bath yung gamit ko, tsaka Johnson na soap. Kasi hindi siya matapang. Pag lilinisan mo ng mukha si baby bago matulog, patakan mo, tapos ganunan mo. Para makaiwas siya sa mga rashes. Kasi yung mga gatas-gatas, diba, yung mga tulo-tulo, yun lang ang paraan para hindi magka-rashes si baby. Tsaka, huwag kayo munang gumamit ng mga ibang product kasi masyado matapang sa balat ni baby. Ayan. Kaya sana nagustuhan nyo itong video na to. Next time, i-update ko ulit kayo kung ano nang update sa akin at kay baby. Thank you for watching. Bye! Ay, nga pala. Bago ko patayin, makakalimutan nyo naman. Follow nyo ko sa aking Instagram. At don't forget na mag-comment kayo kung anong gusto nyo video na susunod natin gagawin. Kung kaya ko, ha? At kung gusto nyo magpa-shoutout. Thank you ulit sa panonood. Bye!